Hi mga kachupa! Nagbabalik ang Winnie in Wisconsin. Ang haba kasi ng pangalan ko eh. Kasi dati, ang pinangalan ko lang is Winnie Vlogs. Kaya lang kasi, ang dami nagtatanong kung taga saan ako, ganyan-ganyan. So, nilagay ko na Winnie in Wisconsin. Ewan ko lang kung may magtanong pa dyan, no? So, today is Sunday. Kakauwi lang namin galing simbahan. Church, community church pala. Hindi ko masabing simbahan kasi ano eh, hindi siya ganun kalaki. Pero malaki na para sa akin. Pero konti lang yung mga tao nagsisimba. Minsan niya hindi na, ang ingay naman na reklamo. Pahalin muna natin yung aeroplano kasi medyo maingay. Minsan nga hindi siya napupuno kasi ewan ko. So, ayan, magpapabaptis na kami. Tuluyan na kayo magpapabaptis sa October ang baptist namin. So, ayun, natutuwa ako dahil magiging literal na Christian na talaga kami. May halo. So, tag dito, nagluto pala ako ng sayote. Nagustuhan nila. Buti na lang nagustuhan nila. Ginisang sayote. Kasi ang mga gusto lang pala dito ng mga tao, ginisa sa pero sinahugan ko siya ng baboy. So, palang papagupit sa akin yung aking mister. Kasi sabi ko, time na siya yung nagugupit, hindi niya nakikita. So, ako, nanood lang ako sa mga YouTube, TikTok, kung paano maggupit. Ayan. So, ang nagpa-practice ako yung asawa ko. So, later, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gupitan. Tag dito, ang natutunan pala namin sa aming church is, relationship na naman. Relationship na kumbaga bakit ka mag-isa, bakit hindi ka married, bakit wala ka pa nakikitang mapapangasawa, ganyan. Sabi ng pastor doon sa ang pagkaalam ko kasi hirap kasi i-translate eh. Pero yung pastor na ngayon sa amin, para siyang may asawang Asian. Pero siya, Caucasian na guy. Pero yung asawa niya is parang Pilipina. Pero hindi ko natanong kasi hindi ko nakita eh. Pero mukha siyang Asian. Tatanungin ko nga sana kung Pilipina o para meron naman akong kalahi rito eh, no? Tapos, tag dito, ayun ang sabi niya eh, kaya daw yung mga tao hindi pa nila nakikita yung nila, yung biyak or wala pa sila nakikitang mapapangasawa is parang tinuturoan ka pa ng Diyos na kilalanin mo muna yung Diyos bago mo makilala yung isang taong para sa'yo. Parang ganun. Para sa akin, alam ko, matagal ko nang kilala si Papa Jesus. Sabihin, ang bait mo na naman, nahilo ka na. Sabihin, no? Matagal ko nang kilala si Jesus noon pa, bata pa ako kasi nung bagets pa ako, ang nanay ko, lagi akong sinasama sa simbahan. Tapos, tuwing Sunday nga, may pumupunta sa aming mga Christian. Kumbaga, tinuturuan kami ng mga religion, about sa God, about kay Papa Jesus. Tapos, nagbibigay rin sila ng mga tulong. Alam ko sa mga private school yun eh. Nakalimutan ko lang yun. St. Mary's yata yun or Basta mga Christian sila. Pumupunta sila sa lugar ng may hirap na lugar, tapos tinuturuan nila every Sunday. Parang ayun yung nila, yung community help community nila para tumulong sa mahihirap. Ayun yung ganapan nila sa buhay. Kaya ako kilala ko na noon pa si Jesus. Tapos ang nanay ko minsan sumali pa siya sa iglesia, sumali siya sa Born Again, Jehovah. Ang dami niya sinalihan. Tapos lagi niya akong bitbit. Siyempre, wala siyang kasama. Kumbaga, ako lang lagi. Kasi nung time na yun, bagets pa ako. Walang nagbabantay sa akin. Siyempre, yung nanay ko. Laging nasa bahay lang. Lagi siyang naaya. Ganyan. So, ayun. Sinasama niya ako dahil hindi pagkakatiwalaan yung nanay ko, yung mga kapatid kong magbabantay sa akin nung time na yun. Kasi yung mga kapatid ko, matitigas din ng mga ulo. Parang kanya-kanya ng gawa. Diba? Kanya-kanya nang ganap sa buhay. Kaya yung nanay ko, parang bihira akong ipabantay sa mga kapatid ko kasi minsan, pag uuwi yung nanay ko galing trabaho o labada,
may makikita nanay ko na bangas sa mukha, ganyan. Kaya yung mukha ko puro bangas eh. Puro bangas. Ibig sabihin para kasalanan pa ng mga kapatid eh, no? Chat lang. Hindi, ano talaga. Lalo na yung kuya ko. Ay kami nag-aaway nun. Kaya pagkadating ng nanay ko, lagi akong may bangas. Kaya minsan sinasama na lang din talaga ako ng nanay ko eh. Kaya kahit anong alaga niya sa kutis ko, wala rin talagang ano. Kung ano talaga yung bigay sa akin, eh, hindi talaga. So ang gawin, ang maganda lang, ano yun, ingatan na lang. Kasi hindi mo naman maibabalik yung panahon na nasugatan ka o ano. Ang magandang gawin mo na lang is alagaan na lang ngayon, di ba? Huwag na tayong bumalik sa past kasi alam naman natin na pag binalikan natin eh masasaktan lang tayo, ganyan. Kasi yung kuya ko talaga, ano kami, asok pusa kami kung lagi kami nag-aapin. Totoo lang. Parang pag nakikita kami nag-aanuhan na kami, sagpaan, parang gano'n, parang salpukan, ganyan. Magkikita, nagkakasalubungan na, salpukan na kami, ganyan. Parang asik pusa talaga kami ng kuya ko, kaya hindi kami pwedeng magsama sa bahay. Lagi talaga kami nag-aaway. Pero yung sa ate ko, lagi naman ako kakampi ng ate ko. Yun naman ang ano ko, gusto ko sa ate ko. Lagi akong baby. Kaya natutuwa ako kasi parang maganda rin pala may kapatid na babae. Ano? Kaya dun sa mga kaibigan ko na ano lang, nag-iisang anak lang, parang hirap sa kanila. Parang ang itim lang dito ko, no? Tapos dito medyo ano. So, ito nga pala yung ano kasi dito sa Amerika, mahal ang salon. So, kailangan mong bumili ng razor. Ayan, no? Ayan. So, ang aking asawa, tuwing pag mahaba na ang buhok ng kanyang mga anak, si Danny, imbes na pumunta sa hair salon, ginugupitan niya, parang kakatipid siya, di ba? Ganyan katipid ang asawa ko. Kaya makikita mo talaga na matipid talaga yung napangasawa mo. Kasi, ultimo nga basura, di ba? Yung basura. Ang init-init ngayon, pero ang lamig ng hangin. Buti na lang nakabili na ako ng serum. Thank you pala sa nagsabi sa akin na bumili ng serum, ah. Kasi parang unti-unti na siyang nawawala. Hindi na siya nagda-dry. So, salamat po pala doon sa nag-comment doon sa video ko na serum nga daw ang kailangan pag nasa Amerika. Kasi malamig nga. Mainit ang araw. Masikat ang araw. Pakita ko sa inyo. Ayan o, mainit o, diba? Pero ang hangin, napakalamig. Parang kang nasa Tagaytay. Parang ganun. Pero mas malamig pa. Kaya parang naninigas pa rin ako. So, bago ko mag-vlog, pinakain ko muna yung mga amo ko. Pagkatapos nila kumain, nilugasan ko yung plato, nilampaso ko yung sahig, dahil pagka diba nagluluto, nangangamoy, tsaka may bumabaksak na mga gamo-gamo. Anong gamo-gamo? Pardon? Kalimutan ko na yung ano. Basta may mga tumatalsik na mga mantika, ganyan. Nilalampaso ko rin yung sahig namin. Pero, bihira lang. Siguro nalalampaso ko 3 times a day kasi hindi naman ganun siya dagkit. So, pinakain ko muna yung mga amo ko. Yung mga bagets nandito. So, wala kaming ganap for today's video. Wala, papagupit lang yung asawa ko. Kanina, after ng church, miretso kami sa pet ko. Yung pet, kasi maghahanap sana kami ng pusa. Kasi sabi nga ng asawa ko, bibilan daw niya ako ng pusa. Finally. Sabi ko, okay lang kahit hindi aso, basta pusa. Basta may mga kasama lang talaga ako sa bahay. Nang hindi matanggal talaga yung buryo ko sa buhay. Okay naman, masaya naman kahit mag-isa. Kaya lang talaga, may mga pagkakataon na malungkot talaga ako eh. Yung pag ako lang talaga mag-isa, malungkot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gumaga matutulog na lang ako, ganyan. Lang na may hobby ko antukin. Kaya nga sa naalala ko. Kaya naalala ko nung elementary ako, ang tawag sa akin, Winnie Antukin. Kasi pagka tuturo yung teacher ko, lagi akong tulog. Lalo pagkatapos recess. Lagi akong tulog, antukin nga ang tawag sa akin. Sabi ko, okay lang mo. Sagana sa tulog. Pero
Pero ang akin lang, hindi ako nagigising ng alas 10, ng 11, ng alas 12. Hindi ako ganun. Kumbaga, pag natulog ako ng alas 12 ng madaling araw, nagigising ako mga alas 6. Yan, gising na ako. Pero lagi, nakahiga pa lang ako. Pero hindi ako yung alas 12 ng madaling araw tulog mo, tapos ang gising mo alas 12 ng hapon na. Hindi ako ganun. Depende na lang kung alas 5 ako ng madaling araw na tulog. Ayun, pwede pa magising ng alas 12. Pero yung sabihin mong pero ako kasi antukin talaga ako pagka wala akong ginagawa, lalo na pagkatas kumain, lagi ako naantok. Kaya nga pagtapos ko kumain, dapat may ginagawa ako para hindi ako inaantok. Sabi ko nga dun sa friend ko, kasi di ba ang mga friend ko kasi mga BPO, kaya nagsisitabaan kasi after ng kumain, naantok sila, natutulog. Kaya sabi ko nga dapat hindi ganun. After kumain, dapat diba, energetic. Kung pala, hindi dapat pala matulog. So, ayan. Tagal mo ng asawa ko man. So, ito pala guys, papakita ko sa inyo. Ang aking halaman, lumalago na. Kahapon, wala akong ginawa. Hindi ako nag-vlog kahapon kasi naglinis ako ng bahay, ng CR. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi ayoko nung maghahawak ako ng camera, yung hindi ko alam kung sabi ko pesta yung cellphone, ganyan, para lang ipakita sa inyo. Napakita ko na sa inyo nung nakaraan pa yung naglinis ako ng bahay, di ba? So, hindi ko na pinapakita kasi parang feeling ko nagsasawa na kayo. So, kahapon, ayan, naalala nyo, bumili kami ng gantong, nung pumunta, nag-deliver kami, bumili kami, ayan, dito siya kasi, ito mga to, dito nakalagay, dumami na, sabi ko, isa-separate ko, para dumami pa lalo, kasi ito maganda to sa sa loob ng bahay, hindi siya, kahit hindi naarawan, hindi siya nabubulok agad-agad. Dami na natin chinika, nung tagal ang asawa ko lumabas, buisit. Ayun, yung chichika sa inyo, yung sa basura nga namin, hindi kami nagbabayad every year sa basura. Kasi dito sa Amerika, may bayad ang basura pag kinuha mo. So, naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo na kinausap ng asawa ko yung boss niya para dalhin nga yung basura namin doon sa work niya, para pag kinolekta ng basurero, hindi na kami kailangan magbayad, di ba? Kasi dun sa office ng asawa ko, nagbabayad naman yung boss niya. At saka minsan yung basura doon, hindi na pupuno. So, buti na lang, mabait yung mabait yung boss ng asawa ko. Pinayagang $80 every year yata yun, every month. Hindi ko alam Basta alam ko every year ang bayad ng asawa ko sa mga basura. Kaya alam nung una, sabi ko nga nakita ko kasi yung basurero, yung truck na nangongolekta ng basura dito. Ilalabas ko sana yung basura namin. Ayun kasi ang alam ko, di ba, pagka may basura sa labas. Hindi pala. Mautak din pala yung mga basurero dito kasi may araw sila kung kailan pipick upin o ano yung pipick upin, yung dry garbage, parang ganun. Wet garbage, parang ganun yata yun. Basta binubukod nila. Kaya nga sabi ko, ang ganda nga rito Tapos nung ilalabas ko na yung basura, sabi ko kasi, buti na lang nandito yung asawa ko nung time na yun. Sabi ng asawa ko, huwag mo ilabas, hindi tayo magtatapon ng basura kasi yung basura tinadala daw niya sa office ng madaling araw. Kasi madaling araw minsan, di ba, pag papasok yung aking asawa, walang tao, kaya ayaw niya sabihin sa mga katrabaho niya kasi baka mamaya gumaya yung mga katrabaho niya, kasalanan pa ng asawa ko, di ba? So, tapos sinabi ko sa vlog no? Hindi naman maiintindihan feeling ko naman hindi maiintindihan ng mga yun. So, ayun nga. So, mamaya magpapagupit ang aking asawa. Ang dami na natin pinagtsikahan, Ayun, bumili nga kami ng sa Petco, hindi sila nagbibenta ng mga pusa, aso. Ang binibenta lang pala nila yung mga isda, tapos yung mga accessories ng aso at pusa, yung papakita ko sa inyo yung video.
I'm not gonna buy anything today. I'm just looking. Oh yeah, Daddy, I forgot they added a new restaurant here. I know they did. Korean. Yeah, it's the hot pot BBQ, right? Yeah, that's the one I want. I want Danny barbecue. Okay, let's go inside the Petco. Gotta pull up my. Oh, I don't think they have a pet. Oh, they have a birds. Tapos nung pumunta kami doon, walang pusa, aso. Iba pala yung, parang adoption, parang kasi ang nandun yung rabbit, hamster, pagong, isda, at saka yung mga maraming accessories nga para sa aquarium. Ayun lang yung mga nandun. Pero walang pusa, aso. Pero may grooming para sa aso at pusa. Pero wala silang binibentang pusa, kaya hindi kami nakabili. Sabi ko okay lang kahit pusa, basta may kasama lang talaga ako, kasi pag wala talaga akong kasama, hindi ko alam kung mabuburyo ka talaga kahit kanino mo itanong, kahit yung mga bagong saltiang lang dito sa Amerika gamit yung K1 visa. Binibilan sila ng asawa nila ng aso or ano. Sa asawa ko kasi parang minsan kasi nahihirapan kasi siya, lalo na ang aso, di ba pagka pinalabas mo, yung aso hindi kung saan pumupunta. Yung aming bakuran, wala pang harang. Baka mamaya tumae sa kapitbahay, ireklamo pa kami, di ba? So, ayoko rin ng away. So, mas maganda yung, sige, pusa na lang kasi. Yung pusa sa loob lang ng bahay, di ba? Minsan nang lalabas, pagka lalabas ka. At saka ang pusa, kahit hindi mo meron silang litter. Yung gerbox nila, di ba? Tatakutin mo lang. Yung pala, ano ko sa'yo? Nilabang ko yung ng asawa ko, yung sapatos, kasi dudugyutan na ako. Buti na lang. Meron akong tag dito. Wala akong pamunas ng upuan, kaya ang dumi-dumi ng upuan. Buti na lang, sinipag-sipag ako for today's video. So, ito nga pala yung aking binili sa Shopee. Alam mo, kung alam ko lang, yung fake plants dito, mahal. Kasi yung binili naming fake plants na na malaki, ang mahal, nasa 5,000 pesos. Pagka in-convert ko kasi ang bili namin doon, $130 plus. I-convert mo sa peso, nasa mahigit 5,000, 6,000.
kung alam ko lang na mahal yun, sa IKEA na ako bumili. Tapos na ano, kasi dati nakalagay dito alcohol, parang may alcohol pa rin, pero tinanggal ko alcohol. Alam ko lang na mahal yung fake plants dito ng mga ganong itsura. Sana bumili ako sa Philippines bago ako pumunta rito. Kung alam ko lang talaga, mahal ng mga fake plants dito. Fake plants lang naman. Siguro kasi nga mahal, kasi nga tagal, for ano na siya, parang forever mo na siyang magagamit. Hindi siya yung madaling masira. Hindi talaga. Kaya sabi ko, kaya siguro mahal. Very quality naman siguro. Sa Philippines kasi, yung mga fake plants na ganun, nasa 1,000 lang. 1,000 or nasa 2,000. Sige, sabihin natin 2,000. Ganun lang yung mga presyo. Kung alam ko lang na ano, sa Philippines lang ako bumili. Tsaka yung mga chicken cubes, nor cubes, pork cubes, parang ganun. Kayo, sa mga pupunta sa Amerika, yung mga nanonood sa akin, pagka kayo isa kayong mahilig kayo sa magluto sa bahay, lalo na pupunta ka sa ibang bansa tulad ng Amerika or ano, magdala na kayo ng dito, mga Asian product. Parang hindi naman ano yun kung ilalagay mo sa ano sa maleta, pero wag mo ilagay sa ano sa tawag doon, backpack na ano tawag doon, travel bag. Yun, wag mong lalagay doon sa travel bag. Ilagay mo yung mga pagkain sa maleta, yung ano, kasi chine-check in nila yun, nilalagay nila sa ilalim. Pero yung maliit mong bag, wag mo ilagay doon kasi yung dadalhin mo, personal bag patawag doon. Hindi kasi ako mahilig pumunta sa aeroplano. Feeling ko naman hindi nila kukunin yung mga yun eh. Feeling na, pero tas may nagdala ng mga Asian products no kinuha. Kasalanan mo to. Sinisi ako no. Kasi nung ano, kung alam ko lang talaga. I'm still installing the game for Danny, and then when he play, we're getting ready for the haircut, okay? Okay. You almost ready? Kung alam ko lang talaga, diba na wala na ako. Kung alam ko lang talaga, nagdala talaga ako ng mga Asian product. Kasi yung pillows, yung pillows na binili ko ng Asian store, $3.50. So nasa 150 pesos na siya sa ganung, isang ano lang yun isang balot lang na ganun Sa Philippines, wala pa 100 yun. Alam ko nasa 50 pesos, 70, ganun. Naalala ko yung mga 70, 60 pesos, mga ganun. Yung isang bag na pillows. Yan pa naman yung favorite ko. Tapos nung bumili ako sa Asian store, triple yung price. Kaya kung kayo pumunta sa ano, paghandaan nyo na yung favorite yung pagkain, dalhin nyo na yung mga, ang chicken cubes kasi at saka nor cubes, beef cubes dito, iba ang lasa, hindi yung katulad sa Philippines na lasang lasa talaga. Iba dito, iba yung lasa rito. Lalo na yung Reno, hinahanap ko, wala talaga. Nakabili ako ng Reno, pero ano, Brazil, product of Brazil, parang ganun. Ano, hindi masarap. Kaya yung nag-apritada, ay kaldereta yata yun. Hindi masarap yung ano kung, kasi yung Reno ko, ano iba yung lasa. Kaya hindi na ako nag-apritada. Kaldereta yun, o tama, kaldereta. Hindi na ako nag-kaldereta. Kaya parang ayoko na. Kaya sa susunod, pumunta ako sa Philippines, dadalhin ko na talaga yung mga ingredients na tulad ng toyo, suka, lalagay ko na sa maleta. Kumbaga maglalaan ako ng isang maleta para lang sa mga pagkain. Diba? Pero kayo, mag-search din kayo kung tawag dito, yung kung ano ba dapat dalhin sa ano. Alam ko parang bawal yatang magdala ng dried fish, yung mga tuyo, yung mga ganun. Tsaka bagoong, bawal yata magdala ng ganun. Basta hindi ko alam, basta mag-research kayo kasi ang hirap talaga pagka bagong salta ka lang dito sa Amerika tapos hindi ka makabili ng Asian product. Para kang magkakasakit na basta hindi mo maintindihan. Lalo na yung nakatira kayo sa malayo sa Asian store.
buti sa amin, malapit lang Asian store. Kaya lang yung Asian store kasi dito, bihira lang magtinda ng Pilipino. Puro Thailand, China, mga ganun ang mga binibenta. Kaya Vietnam, bihira lang yung Philippines niyang ibenta. Kasi nga, siguro, wala silang makitang or mahal. Ganyan. Kaya dun sa paborito ko talaga. Buti ito nadala ko. Kasi baka eto gagamitin ko sana sa pagbuhok. Pagka gugupit-gupit na ako ng buhok ng asawa ko. Makita nyo lang guys, yung naggupit kasi yung asawa ko. Parang parang tukmol. Hindi ko man sa hindi naman sa hindi naman sa sinasabi yung masamang words, pero yung kaya sabi ko, ay ako na magugupit sa'yo, baka mamaya ayoko kasi yung kuntok mo lang ganito ginapit niya yung bangs niya hanggang dito. Mukhang tukmol talaga tay, nakita mo lang. Kaya sabi nga ng ate ko, ano ba yan, sino ba nagupit niyang, sabi ko, pinagtripan ng asawa ko yung buhok niya. Hindi na kasi ako pinagtitiwalaan nung nakaraan ginupitan ko siya. Ayun, sabi ko, okay na yan kaysa maging tukmul ka. Sabi nakaraan, buti na lang talaga mabilis umungaba yung buhok para bumalik, diba? Ayun, ako naman ang ginupitan ko lang yung bangs ko kasi yung bangs ko hindi nga pantay-pantay kasi yung bangs ko ba napunta na ito sa mata, kaya minsan naiiyak ako, nasusundot na ng buhok ko yung mata ko, kaya naiiyak. Kaya ginupitan ko na siya. So ayun na, magki-Christian na kami. Totoong na talaga to. Totoong pagbabago ng buhay, ganyan. Ay, natutuwa ako kasi hindi ko alam talaga na magki-Christian kami. Pero okay naman, maganda naman yung church na pinupuntahan namin. Nakita nyo naman, di ba, may mga libreng pagkain. Ngayon, yung sabi ko nga meron daw libreng sa kanila, meron school supplies kasi magpapasokan na yung mga bagets dito sa September 1st. Ay, sa Lunes kasi Labor Day dito, so ang aking asawa walang pasok, so hindi namin alam kung anong plano namin bukas. Pero yung mga bagets magi-start na ng pasok. Tas ayun, yung church namin parang gumawa ng fundraising para sa mga school supplies ng mga bagets. Sabi ko, tignan niya natin, baka mamaya may makuhang sila Dani at saka sila Dani ng mga notebooks, ganyan. Sabi naman ng asawa ko, hindi yan para sa atin, ilaan natin yan sa taong mas nangangailangan. Kaya sabi ko, ay hindi pa tayo nangangailangan. Kaya alam mo na, kaya natutuwa ako sa asawa ko na hindi rin pala ganun masyadong hirap sa buhay yung asawa ko. Kumbaga parang meron naman siyang parang kaya niya naman siguro kung 10 na yung anak namin, ay feeling ko pipira talaga kami doon. Pero meron nga ang binibigay mga notebooks, school supplies, bags, yung mga Christian na tinanan namin kanina. Pero hindi na kami pumila. Kumuha lang ako ng cookies. Meron kasi silang libreng breakfast doon. Nagbe-bake sila ng cookies, libre lang. Meron pang kape, may mga creamer. Talaga yun, parang alam mong hindi hirap na simbahan. Kasi yung simbahan natin parang pupunta lang tayo doon. Wala sila yung free breakfast ba? Wala silang gano'n. Dito meron. Kaya sabi ko, ngayon ako nakakita ng gano'n na. Ay, papakita ko sa inyo yung kung paano kami mag-communion. Yung, kumbaga parang, hindi kami araw-araw nag-communion sa sa church namin. Kasi, parang every 3 weeks yata yun. 3 weeks o every month. First week of the month. Siguro yun yung ginagawa namin. Pero papakita ko sa inyo kung papakita ko, wait lang. So, kanina pala, bago kami nagsimba, ito yung suot ko. Sinuot ko yung aking orange na bag. Kasi, sabi ko, ay, perfecto yung orange ko na bag dito sa aking dress. Kasi, white nga. Tapos, ito may bulsa. Nabili ko lang tong dress ko sa hypermarket.
Alam mo yung hypermarket, yung mga pinag-groceryhan, doon sa SM Hypermarket Ortigas. Mga hypermarket doon, yung supermarket. Basta, sa SM Ortigas ko siya nabili, nasa 200. Kasi yung SM Ortigas nga malapit lang sa amin nung nandun ako nakatira sa Teka Homes ng Ortigas. Nilalakad lang namin yun. Bago kami mga malengke, tapos dala lang kami ng eco bag, lakad na, ganun. Tapos ito nakita ko, sabi ko, ang ganda naman nito. Ang ginaganda dito, may bulsa siya dalawa, ayan o. Tapos malalim yung bulsa niya. Yung ano kasi may mga mancha-mancha na kasi nagluto ako kanina. Tsaka ano yung tela niya ha, parang cotton, oh, kita niya naman, di ba? So, ito, flex ko lang yung aming, iba yung ano nila dito. Iba yung lagayan ng, ano nila, communion. Meron silang binibigay na biscuit, na maliit, tapos, dito nakalagay yun, no? Ganito siya binibigay sa amin, ganyan. Dito yung wine. Tapos dito naman sa taas yung maliit na biscuit. Ganun kami mag-commune nun. Sabi ko nga, hindi ko itatapon to kasi gusto ko i-share sa vlog. Kasi ang cute to. Ganun, kasi yung sa Roman Catholic, di ba, pag nagsisimba tayo, ang binibigay sa atin yung ostia na bilog na ganun. Parang kasing laki ng 5 piso. Dito sa sa Christianity namin, dito sa Amerika, ganitong binibigay nila. Tsaka meron biskuit dito, bubuksan mo muna yung biskuit, tapos lahat kami gaganyan, kasama yung pastor na nag-aano sa amin sa harap. Tapos pagkatapos mo kainin yung biskuit, tapos may dasal, parang ganun. Hindi ko kasi na pero masarap. Ito parang lasang grapes, mapakla ng kaunti, pero okay na. Sabi ko wag ko itatapon kasi gusto ko i-share sa vlog ko na ganito yung nilalagay. Ang cute, no? Sa atin, lang yung parang ostia lang, di ba? Natutuwa ako kasi ang dami ko nga na-experience dito na hindi ko na-experience sa Philippines. Bet yung aking dress, maganda siya. Pwede siya, may mga, eto kasing size ko is small. Tapos hindi siya hapit sa katawan. Kasi ano siya ano bang tela to? Yung parang, basta maganda sa katawan yung tela niya. Ayan, no? So, ang bet yung bumili, maganda naman, no? Diba? Tapos simplihan lang tayo. 200 plus lang to, alam ko 250, 259, mga ganun. Diba, ang ganda? Hanggang ano siya? Yan, hanggang ganyan siya, diba? Kaya ako to binili, sabi ko, ay, price ko to sa katawan. Kaya lang, pagpasensyahan nyo na yung mga ganyan. Natalsikan kasi ito yung nagluluto ako ng ng mantika. Nagluluto ng mantika, no? Nagluluto ng ginisang sayote. Kaya nagganyan. Tagal naman ang asawa ko. Diba? Ang ganda lang, perfect tong bag to pagka ang suot mo is white. Para kitang-kita yung bag. Pagka kasi orange ang sinuot ng damit, tapos orange yung bag mo, parang hindi nakita yung orange mong bag, diba? Kaya sabi ko, oh, ang ganda talaga. Nagagandaan ako. Cute. Parang, kung bagets-bagets, kung may anak akong bagets-bagets, parang pwede sa kanya. No? Tanggalin mo lang tong wala kasi siyang wala siyang adjustment. So, eto. Ay, ang saya-saya. Nakakatay likod ko. Maya na natin pagpatuloy itong vlog na to. Nabubuisit na naman ako. May init na naman yung ulo ko. Finally, nandito na yung asawa ko. Yung ganapan niya. Our very first haircut. She's gonna experiment on my head. So, gupitan ko muna. Pagpapractice ako muna yung asawa. There? You should be out here where there's more light. Yeah, that's more light. Okay. Medyo madilim tayo Tapos, isaksak ko yung
Alam mo, perfect package kami. You got a perfect package in the whole world. Is that water? So, binasa ko muna. So, tatansyahin ko kung anong paano gupit, ganyan. Number 2 muna tayo. If you mess up, we'll have to shave the whole thing. Natutunan. I've learned. Like it? Yeah, good. Are you guys going to do anything else out here? No, she's chilling. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito na ba mag-gupit? I'm gonna go wash my hair. Okay. Do I have any on my clothes? I'm sorry. I think you should wash. Take a shower. I'll shower tonight. Let me see. Can you sit a little bit? Dang, bro got the fresh cut. Yeah. Got that fresh cut with the tank. Got that fresh cut. Good? Mm-hmm. Okay. I'm gonna go wash. Daddy, what type of haircut is that? A buzz cut? Not a buzz cut. A buzz cut is when you cut all your hair off and no more left. O, lilinisan ko muna. Parang ang pakit ang gupit ko, no? Ako rin yung nakarealize, eh, no? Pakit ang gupit. So, lilinisin ko muna tong mga, maliligo na lang ako. Yes? Like ready for you. I see. Wow. I bet you it's gonna be expensive. That's expensive, isn't it? It was only $50. 50? Yeah, 50. That's so expensive. But it was so worth it.
It was so worth it not for me, honey. It's fun to play with. Your game is okay already? No, it's only 70%. It's probably like probably about another 30 minutes. Or like 45 minutes or maybe another hour. I don't know. What did you do? Nothing. How to turn it off? How you put it down? You don't know? That's my papa. So, ayan yung binrush kong sapatos. Ah! Oh my God! I thought I was gonna break it. But that's gonna be so strong. That's not broken. Is it broken? It's not. Don't laugh at my creation stink. When it's broken, you're gonna cry. Yes. If it breaks, I'm gonna cry and then I'm gonna spray you. Keep your words like that. Oh, yeah. Give me that. So, ayan na akin. Beaver, you're so handsome. Now? You're so handsome. Like it. Okay, that's good. So, maliligaw na ako mga kachupa. Dito na tayo magtatapos ng ating video. Maraming salamat sa panonood. Maganda, no? Siguro kasi may itsura lang talaga yung asawa ko, kaya maganda yung kinalabasan, no? Pero kung may itsura, siguro makantokmol na naman. Makantokmol talaga yun. Maraming salamat sa panonood at pagsusubscribe sa aking video. God bless sa inyo.